Thank you! Ba't hindi ako nalibre? Hindi ako nilibre din. Mga buhay pa kami, guys. Hi, good morning. Isang pitik na lang po ang aming brain cell. Yung 5 MB kanina, ano na lang, 0.5 na lang ngayon. Wala nang 0.5.001. Kami kanina sa sa SQ, nagpipicture, nag-groupie kami doon, ay sa SA. Sumama sila Sir Edwin, sila rin daw. Ay, oo. Sir Erwin. Isa ka din eh. Hindi niya alam kung sino yung boss niya. Ay, picture. Girl, yung mga picture natin, nakapikit kami lahat. Ako rin eh, kasi nasisigaw ako. Kanina pa ako nakapikit, Josh. Nakaganda talaga ako, sabi ko. Walking Dead, ganyan, tulog. Sana may budlat yung mata ko, girl. Nagpipicture po si Josh. Bagong labas na naman yung new version nito. Kaya nadidemonya na naman ako. Putang. Tapak na cellphone ko. Masakit na siya sa bata, hindi na siya TV. Yes. Guys, si Melcy ang aming candidate ng Vogue magazine. Ito, Sa mata. si Josh ang aming candidate ng Vogue magazine. Josh, siya sa Vogue, ikaw na Vogue. Okay lang ba yun? Tinatawa na ka ni Melcy, Josh. Pero hindi natawa sa entry mo, may? Join ka. Hindi ba nga nabigyan ng lecture? Ano mga aluri ka to? Ano ba? Mali ka na Ay, kasama. asa pa yung tatlong ano? Tumawid ba sila? Hala, may nanguhuli. Hindi naman nakikita yung mga ka-team natin. Ibang team na yun. Bakla ka, lori ka na yun nasa likod. Ay, piling ko bet mo yung nasa likod. Style nito eh. Bet niya yung nasa likod. Kaya ganyan. Sure. Hey, Saturday na guys. Tulog na naman ang mga taong to ng buong araw. Tapos linggo yung gising. Siya po yun. Ako yun. Oo, ako yun. Ay, at least makakapagpahinga ka ngayon kasi next week iinom tayo ka na Dane. Sim. Sarap. Ganun talaga. Si ano? Saan ka? Bye, Nona! Siya lang mag-isa? Hello po. Ay, wait. Hi. Hi lang. Hi, I'm Dad. Saan? Four wheel. Si Nadine Samonte. Ay, Nadine Samonte. Si Nadine Losria nag-five wheel. Gawin ang extra weight. Mga tubers. Good morning. Today is Saturday. First day na guys. Grabe. Kumakain ako ng papaya. Gusto niyo ba? Hello guys! Welcome to another vlog. This is Days. This is me. Di marunong. Hello guys, good morning. It's a Saturday morning. It's July 25. And mansari namin ni Papa May kahapon. Sweet niya nga eh. Binigyan niya ako ng Jamaican. Pinilan niya akong 2 piraso. Yung isa kinain ko sa office and then yung isa naiuwi ko pa. Tapos pinaayos niya itong tomato na relo na binigay niya sa akin. Gift niya sa akin to. Anniversary din namin ata noon. Pero kasi wala nang nag-aayos sa market na wala na yung stall sa market. So, hindi ko na siya napapalitan ng battery doon na original, pati yung salamin, nabasag kasi ito.
And yung bracelet, original pa rin siya. So, ang pinaayos ni Papa may yung salamin tsaka battery. Pero matibay pa lahat ha. Sobrang tagal na nito. Siguro more than 5 years. Mga ganun siguro. Promise, totoo. No joke. And maingat din naman kasi ako sa binibigay ni Papa May sa akin. Kasi it symbolizes, for me it symbolizes His love. And para mag-effort ang partners nyo, nabilan kayo ng kung ano man. So, dapat i-ano nyo rin. Bigyan nyo rin ng value at pagpapahalaga. Hindi lang naman yung mga bagay, kahit mga simple things. Maganda yun. Alright, so, just a very quick update. So, kanina, pagkalabas namin, pumunta kami ng Jollibee. Nag-breakfast kami doon. Tapos, pag-uwi, eto, mag-edit ako ng vlog. Isa, ina-upload ko na yung aking sit-down vlog. And then, after nun, isusunod ko nang i-upload yung mga vlog namin sa office. Mga short clips lang naman yun. Kasi, bawal nga ang cellphone sa office. So, hindi ko naman sila ma-videohan. Pag lunchtime kasi, ang hirap dahil pag kinuha mo yung phone mo, limited yung oras mo. Kakain ka pa, tapos after nyo kumain, isusuli mo pa siya, so pipila ka pa. Nahasilan ako sa ganun. Kaya sabi ko siguro mag-vlog na lang ako ng maayos pag yung may gimmick kami, ganyan, or trip namin umalis, ganyan. Ayos ko lang ha. Kaya hindi ata ako nakasumwit. Ayan, so, hindi pala na-adjust ang video camera lang. Hindi ko siya ma-adjust ng mas maliit ako or wide. Parang ganun. Pero yaman na. Tsaka na tayo bibili na tayo ng bagong camera. Manifest natin yan ng ating DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo. Gusto ko sana yung color white. Pero parang wala pa atang Creator Combo na white. Pero if ever, mabigyan ako ng chance, yung white ang gusto ko. Tapos, kahit hindi na siguro Creator Combo, okay na rin isang microphone. And guys, so, feeling ko naman, nakita nyo na bagong gupit ako. Hey, mga friends, thank you po. Ganda ng cut nyo, bagay sa akin. Ang dami po bati sa akin, ang ganda ng hair color. Ang ganda rin po ng aking cut. Ang tawag daw dito ay butterfly, sabi ni Mama Renz, pero feeling ko para siyang layered. Maganda rin siya kapag naka blow dry or yung pagplinansya kasi babagsak. Try natin sa susunod na vlog. Sana makakapag-vlog ako na bagong yung buhok ko, bagong hair dry or bagong plancha. Hindi kasi ako nag-ano ngayon. Pagkaligo ko lang, air dry lang siya kasi nga papasok. Ayun. And masaya araw namin today. Sobrang saya. Siguro kasi Friday. Hindi masyadong serious sa work. And I'm now eating papaya. Kick-cleanse kasi ako ng aking chan. Digestive. And bala ko bumili ng probiotic. Yung gut restore ba yun? Although, gusto ko pa rin ibalik yung ating mga magagandang habit na natutunan sa keto, like yung 1 teaspoon ng apple cider vinegar, ilalagay sa warm water. Drink it with straw to protect your teeth or your tooth. And then, ano pa ba? Pwede ka mag-chill ng lemon water sa ref. Make sure to put it in a glass jar. Sorry, kumakain ako ha. Put it in a glass jar. Lagyan nyo na 1 tablespoon ng what do you call that? Alay, mga chia seeds. There you go. Chia seeds. 1 tablespoon of chia seeds to a liter of water. Lemon water. You can actually put the whole lemon, not literally the lemon, but you need to wash it. Cut it in half. Squeeze it. And then put it there. Or you can slice them. Slice it. And then, lagay nyo lang doon. Tapos, ibabad nyo siya for 24 hours. Just put it in the refrigerator. And then, lagay nyo nung
chia seeds, yung lemon water, and then voila, perfect. Ang sarap nun inumin, guys. It will help you not to starve, and lemon is one fruit that can help your liver, then with the inflammation and all, and it can help your intestines to be acidic or to balance pH level, sabi nila. Wala namang masama kung magta-try. And hindi mo naman siguro iinumin yung isang buong, isang oras, di ba? For the whole day na pwede na yun. Tapos water, regular water with salt. Or, ang tawag niya, electrolyte. Nakita ko na to. Nag-vlog ako to si Marvin, sama ako nagpa-punch ng McDo na naman. Tuloy lang, panaginip na ba to? Or anong tawag nila doon? Sinabi ko rin to sa vlog. Oo. Deja vu? Yung bang tawag doon? Hindi siya ganun katamis, guys. Medyo kailangan ng kutsara kasi medyo matigas pa yung meat ng papaya. Meat talaga. Kasi, pag sobrang ripe na ng papaya, nag-slide na lang yung spoon mo. But this one, no. Medyo kailangan gamitan ng force. And hindi siya ganun katamis. Alam nyo guys, thankful ako na sanay ako kumain mga prutas. Hindi ako maarte dyan. Yun nga na, syempre sanay ako na matatamis na fruits. Pero nung bata ako, may puno kami ng buko, santol, avocado, kamyas, karamay, star apple, and kinakain ko rin yung mga yun. At matatamis siya. Pati guava. Singkamas. Tapos may din ako sa root crops. Piling ko kaya ako tumaba eh. Kasi hindi tumaba, I mean, nag-diabetic. Kasi sanay kami sa root crops. Dati hindi kami bumibili ng tinapay dahil hindi pa nauuso yun. So madalas, ang niluluto ng daddy kong merienda is ginataang bilo-bilo. Lahat ng may gata. Nang pwede niyang gataan. Meron kami kamoteng kahoy. Lagang saging na saba. Hindi ko alam yung tawag yun. Basta may Bicol term na ang gamit nila saging na hilaw na saba. Tapos may gata. Ganon. Tapos ito yung lemon water ko. Ayan. Kukuha lang pa muna sweet. Up for the challenge talaga ako sa pagbalik sa keto. Actually, ayoko mag-keto. Low carb. Low carb and fasting. Kasi yung keto, medyo strict siya sa carb intake. Ang alam ko, ang keto is parang 20 grams ng carb lang ang allowable na i-intake. Pero ang low carb, 50. Although hindi naman naghahabol sa hindi ako naghahabol sa carb intake. Kasi marami na rin namang mga available food online na nag-aano ng keto and low carb. Pricing nga lang. Nalulungkot ako kasi lagi kami nakaupo. Kaya lumalaki tsaka dumadami yung varicose veins ko. Yun, ayoko pa naman. Ayoko talagang dumadami yung varicose veins ko. Well, yaman na. Dadating din yung time na maayos natin yun. Kasi hindi na ako nagkakanin. Hindi naman din ako naglo-low carb. Nakakalimutan ko rin na fasting kasi nga ganun. Basta, I need to do everything that I can para may ayos ko yung health ko. Hindi tayo susuko. Hindi tayo uurong, hindi tayo aatras hanggat hindi natin napapaganda yung ating health. Kailangan healthy tayo. Hindi pwedeng tumanda tayo ng ganyan lang. Pasensya na kayo, ha? Mannerism ko kasi talaga itong maghawi ng buhok. Una, may electric fan. Kita nyo, oh. So, lahat gumaganon. Hindi ko naman siya mapatay kasi mainit. Wala ako sa kwarto, eh. Sa kwarto, aircon, eh. Dito, hindi.
Tapos may isa pala akong happy news na gusto i-share sa inyo. Kasi ganito nga yun. Yung panganay namin, naglakpak siya na naman. Hayaan niyo siya. Deserve niya yun. And she's enjoying her life. I'm happy for her. Ang atay niyo nagpunta ng bangko. Kakaloka. By the time na mapanood yun ng video na to, nakauwi na siguro yun. And naipasalubong siya, syempre, and isi-share ko rin niya sa inyo pag nasa atin na. For now, wala pa. So, quiet muna tayo. Siya isa tulog pa. Ayaw ko siyang gisingin. I'm so proud with my girl. Grabe yan si ate girl ko. To be honest, I'm worried. Of course, normal naman yun na mag-worry tayo. Hindi yun something new. But I know myself. I trust myself na kaya ko siyang samahan. Kaya ko siyang tulungan. Kaya ko siyang i-mold. Kagaya ng mga ate niya. It's just that ibang approach talaga yung kailangan ko sa kanya. Hindi siya kagaya ng mga ate niya. And ayoko na rin na ma-experience niya yung mga na-experience namin ng mga ate niya. Ayoko na ng ganun. Ayoko nang maulit yun. So, masakit sa akin yun. Every time na nare-realize ko or naaalala ko, naiiyak din ako talaga. In all honesty, walang joke yun. That's how I love them. It's just that mali lang yung pag-show ko. Kasi hindi rin naman ako na turuan kung paano maging mom. In the first place, hindi ako na bigyan ng basic training sa pagiging mom. And ginagawa mo lang naman talaga lahat ng gusto mong gawin dahil mahal mo sila. And ginagawa mo yun kasi alam mo yun yung makakabuti sa kanila. Not considering their feelings, their thoughts. Yun dati. Which is yun din kasi. Actually, ako yung worst, sila yung better, and hopefully, si Isa yung best. And mabait ang mga anak ko. I know it for sure. And sana magtiwala lang din sila na nahiiyak na naman ako, emotional ako. Sana magtiwala lang sila na gagawin ko yun for them. Inaiyak ako kagabi nga. Ang pangit ko pa naman umiyak. Kagabi, nag-makeup na kasi ako, papasok. Dumating siya. Sabi niya, ma, nabasa mo yung message ko. Sabi ko, hindi. Naiyak akong pangit umiyak. Tapos sabi niya, hala, bakit? Basahin mo. Sabi niya. Pero may makeup na ako. Sabi ko, sige, sabihin mo na, ano ba yun? Tapos sabi niya, ma, with honors ako. Nakaka-proud lang. Dati kasi nung maliit siya, lagi siyang with honors. Lagi siyang nasa top. Kahit hindi ka turuan. Hindi namin siya tinuruan ever since. Ganun kalaki tiwala ko sa anak ko. Naiyak ako. Pakita na ba weak side? Ayun niya. So, nung sinabi niya yun, last, kasi grading period ata ba or last year. Basta may instances na wala siya sa top. Kahit sa top, wala. So, sabi ko sa kanya, bakit? Ano nangyari? Akala ko dahil nahihilig sa Roblox, phone. Kasi hindi ko na siya pinapakilos sa bahay. Kami hindi man ng mga household chores there, which is, natatakot din ako na baka hindi niya gawin in the future, yung ganun. Yung mga normal worries ng mommy, ng parent. Ayun niya, naiyak na tuloy ako. Yung sinabi niya na may with honor siya. Hindi ko napigilan yung sarili ko na may makeup ako, maguloy ako. Sabi niya, ma, ba't ka umiyak? Sabi ko, proud lang ako. Thankful lang ako. Wala kasi ako
I mean, wala kaming may bibigay sa kanilang pamana na, alam mo yun, bongga. Ang wish ko lang makatapos sila ng college para pag nakapagtrabaho sila, hindi nila kami obligasyon. Gusto lang makatapos sila, tapos magawa nila yung gusto nila. Mas maging masaya sila. At least na okay na kami. Ayaw din naman namin umasa sa kanilang dala kanila. Alam nila yan. Sinasabi ko sa kanila. Alam nilang dato yan. Kaya nga sobrang happy ko. Kasi gusto ko makasanayan niya na may ganun siya. Na with honor siya para pero hindi ko siya ini-impose sa kanya na kailangan. Hindi. Gusto ko, desire niya rin na nasa ganung level siya. Para makita niya yung fruit ng pagod niya. Kasi wala nga yun eh. Gusto ko magawa niya lahat ng gusto niya. Walang magulang naman na gusto ng pangit yung buhay ng anak nila, di ba? Kahit sinong nanay or parent. Walang ganun. Feeling ko, para-pareho lang naman ang goal ng mga parents. Gusto maging maayos at mapabuti yung mga anak nila. Iba-iba lang din ang paraan. May paraan na nakakasakit, nakakasakal, traumatizing, diba? Nakaka-emotional, nakaka-trauma mentally, emotionally, and all. Pero at the end of the day, feeling ko they did it for love. And wala naman silang ibang alam na way kung paano gawin. Kasi sila rin, wala masalamang, hindi nila alam, and hindi rin sa kanila na ipakita. So, same with me. Tsaka ako nakikwento yung background ko. Naalala ko lang kasi, yun nga, yung kay Isa. Pero, pag nagkikwento kami ng mga anak ko, alam nila yun. Alam nila. Hindi ko, never kami naglihim sa mga anak ko. Kahit simpleng bagay yan, alam nila yan lahat. Kasi ayoko na may tinatago. Hindi ko rin sila tinuturing na parang mga bata pa kasi para hindi nila malaman. Ayoko nang ganun. Kung dapat nila malaman, dapat alam nila. Hindi na sila bata eh. It's up for them to decide. Basta ang sa akin, kung ano yung ginawa nila, panindigan nila. Responsibility nila yun sa sarili nila at saka dun sa kapwa nila. The rest, wala na. Hindi ko alam. Ano lang kami, guide. Hindi kami magde-decide para sa kanila at mas lalo mong hindi rin namin gusto na ikapahamak nila yun. Pero all the way, support kami. Dito lang kami. Hanggat kaya namin, hanggat alam namin yung gagawin. Pero in the real world, di ba mga mommy, may mga times na labas na tayo eh. Hindi na natin kayang i-manage or i-manipulate sila para gawin yung mga bagay na gusto natin kasi nga, it's for them to decide. Yun, naiyak ako, di ba? Sobrang share. Gusto ko lang mag-share. Ako siguro baka magkakaroon na ako. Emotional na naman ako, leche. Ganito ako eh. Kahit ako nagulat nga ako, umiyak ako kanina kay Isa. Eh, sinasabi niya lang naman na gano'n. Ayan. Guys, please like, share, and subscribe. And please comment down below kung ano yung gusto nyo sabihin. Huwag lang mga followers, huwag lang mga bash. Yung mga magaganda naman. Kahit sabihin nyo na, kita ko, ganun, okay na sa akin. Hindi naman ako masyadong char.